Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Tormented. Isang viewer natin ang nagpadala ng kanilang video tungkol sa nagaganap sa pamamahay nila. Ang kwento niya, ang bunso nilang anak ay madalas na may nakikita sa kanila. Ngunit kapag sinasabi ito ng bata sa kanila ay binabaliwala lang nila ito. Isang beses, umalis ang mga magulang ng bata ng alauna ng madaling araw para maglako ng mga panindang isda. Kadalasan ay makapananghali na sila nakakabalik. Habang nasa labas sila, ito ang nakuna nila sa CCTV nila. Natutulog lang ang mga anak nila nang bigla na lang magising ang bunso nila. Takot nitong sinabi na nakita ko siya. At pagkatapos nun ay isang linya ng ilaw ang makikita mong tumagos sa pader ng kwarto nila. Skeptic pa din ang mga magulang ng bata dito. Ngunit matapos ang ilang buwan, muli silang may na-capture sa camera. 3:00 uli ng madaling araw, nakaalis na uli ang mga magulang ng bata. Nagising na din ng isang anak nila kaya naghugas na lang siya ng mga pinagkainan nila nung kinagabihan. At habang chinecheck ng magulang ang kanilang CCTV, eto ang nakita niya. Sa likod ng bata, makikita mo ang pagdaan ng isang malaking anino. Para itong naglalakad at pagdating sa upuan, bigla na lang itong nawala. At pagkatapos nun ay sinundan pa ito ng orb. Hindi makapaniwala ang mga magulang sa nakita nila kaya inulit nila ang paggalaw sa camera. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagpakita ang anino pero makikita mo ang paglabas ng dalawang orb at pumunta din ito sa upuan kung saan naglaho ang anino. Coincidence lang ba ang nangyari o hindi kaya ay glitch lang ito sa camera nila? Ang anino at orbs na nakita sa video kaya ay ang parehong nagpapakita sa bunsong anak nila? Kung may paliwanag kayo dito ay komento nyo lang sa baba para mabigyan ng linaw ang nangyayari sa pamilya ng sender. Water pump. Panoorin ang kakaibang nangyari habang nagla-livestream ang isang lalaki at tignan kung may explanation kayo sa naganap. Nah, nagana na po ng bumba bisa ko'y tao. Nah, hadlok na lang tani. Nagi nagbumba. Nah, patay. Sa parteng ito ng livestream niya, makikita mo ang poso na kusa na lang bumobomba ng mag-isa ngunit wala namang tao doon. Dahan-dahan ang pagbaba ng tubo o hawakan ito at sa huli ay nahulog pa nga ang tubo dahil bumaba na ito ng sobra. Sa takot ng nagla-livestream ay napatakbo na lang siya. Ngunit sa pagtataka niya at ng mga kasama niya ay muli nilang ibinalik ang tubo sa hawakan ng poso at naulit na naman ang parehas na pangyayari. Tawa ba noon? Ako ni hukot. No. Hadlok mo buta na na ah. No. Lah, awat siya. Ali ba ali? No. Kinabumbag yun.
Ang sabi ng iba, kapag high tide o di kaya ay malakas ang pressure ng tubig sa ilalim ng lupa ay normal naman daw na nangyayari ito. Pero paano mo ipapaliwanag ang sumunod na videohan niya? Wow. Sina. Hindi yung balahibo ni. Wala ka. Makikita mo na pagkatapos bumaba ng tubo ay kusa na lang bumalik ito pataas. Kung pressure lang ng tubig to, ang tanging paggalaw lang sana ng bomba ay pababa at hindi pataas. May mga nagsasabi na lagi daw silang nag-iingay sa gabi gamit ang mga motor nila at may naistorbo na sila kaya ito nagpaparamdam sa kanila. Ito nga kaya ang dahilan kung bakit nangyari to? Unfalsifiable. Ang salitang unfalsifiable ay isang termino na ginagamit para sa mga bagay na nangyari na hindi ma-debunk. Si Laguna Ghost Hunter ay isa nating kababayan na nagpupunta sa iba't ibang lugar para maghanap ng pruweba ng mga supernatural stuff. Ang maganda sa kanya ay hindi siya basta-basta naniniwala sa mga nakikita o naririnig niya habang nag-iimbestiga. Kung maaari ay bibigyan niya ng paliwanag ang mga naganap. Uy, kumalampag yung hangin. Seriously? Debunk na. Legit? Teka lang ha. Pwede. Hindi. Kahit yung pintuan ako malampag. Dito. Possible na. May kumalampag. Okay, debunked. May kumalampag din eh. May posible yung 99% hangin kasi yung kumalampag na yun. Bukas yung bintana eh. However, sa isang school exploration, may nangyari na hirap siyang bigyan ng logical explanation. Panoorin. May bukas. May bukas na classroom. Uy, may yan? May speaker. May, what the? Nagbukas yung speaker sa sa loob ng classroom dito. Naka-open ba Bluetooth ko? Shout sa 2.3k viewers natin. Naka-padlock naman. Naka-padlock naman. So, walang tao. Awas. Holy moly. Yan gusto ko. Binuksan. Wala naman naka-padlock ko. Nasa 4th floor tayo. Ayan. Lobat yung siguro lobat. Please charge yata, sabi. Napaka-coincidence naman na kung ba't hindi tumunog kanina nasa tayo, baba. Naka-padlock guys, mas. Naka-padlock. Tsaka yung caretaker nandun sa sa unahan yung caretaker dito. Habang nasa ika-4 na palapag siya ng paaralan, katakatakang bigla na lang bumukas ang Bluetooth speaker sa loob ng mag-isa sa mga classrooms. Nang hanapin niya ang pinanggalingan ng tunog, makikita mong nakapadlock ang pinto ng classroom na to. Kung familiar ka sa Bluetooth speaker, tutunog lang ito ng ganon once na i-turn on mo ang speaker mismo. Kailangan mong pihitin o pindutin ang power button nito para magbukas. Sa case niya, nagbukas na lang ito ng kusa kahit walang tao sa loob ng classroom na yon, lalo na at nakapadlock pa ang pinto nito. Ang sabi nga niya, nahirapan siyang i-debunk ang pagbukas ng speaker sa classroom nung dumaan siya. Kung ganon, meron kayang multo sa loob ng silid na yon na gusto siyang i-entertain nang makita siya nito kaya binuksan nito ang speaker? Coincidence lang ba ang nangyari sa pag-turn on nito sa pagdaan niya? O maaaring may ibang paliwanag pa sa nangyari? Grandma's Company. Ang isa nating ka-goosebumps na si Mary ay nagbahagi ng kanyang nakunang video ng lola niya. Ang sabi niya, ito lang daw ang unang beses na may nakita silang anomaly sa CCTV nila. Kung ano yon, sabay-sabay nating panoorin at kayo na ang humusga.
Makikita mo ang lola niya na nakahiga lang sa mattress. Tila unaware siya sa nangyayari sa paligid niya. Makikita mo ang orb na lilipad-lipad lang malapit sa kanya. Sa simula may pagka-linear ang kilos nito, pero nang pumunta ito patungo sa lola niya, makikita mong mas naging fluid ang galaw nito. Bahagya itong nagpunta sa ulunan ng lola at saka nagpunta sa gawing paanan niya. Walang ibinigay ang sender kung ano ang history sa bahay nila. Pero ano sa tingin mo ito? Maaari nga kayang orb ang nakunan sa video? O ito ay sapot lang ng gagamba na hinahangin-hangin? Back to painting. Si Nami Oya o kilala din sa tawag ng Mami Nami ay isang affiliate dito sa Pilipinas. She uses different social media platforms para mag-promote ng mga products na gusto niyang ibenta. Bukod sa pag-affiliate ay nagpo-post din siya ng ilang moments kasama ang asawa at anak niya. Recently, naisipan niyang magbalik loob sa pagpipinta. Binilinan niya ang mga gamit at sinimulan niyang muli ang hilig niya. To find peace and quiet, she decided to paint sa rooftop nila. Ang inaakala niyang tahimik na pagbabalik sa hobby niya, magiging simula pala ng takot niya. Habang nagpipintura siya, napatanong siya sa sarili niya kung paano niya bubuksan ang lalagyan ng pintura. At that moment, parang may sumagot nga sa kanya na boses ng lalaki. Ang dinig niya ay, "Anong kulay yan?" Pero nang pakinggan ko to, hindi ko makuha ang sinasabi nito. Parang Japanese o Chinese ang tunog nito. Pero ito ang enhanced audio at ikomento kung ano ang pagkakadinig niyo. Subconsciously, sumagot pa si Nami sa tanong sa kanya at hindi nga lang sa phone niya rumihistro ang boses, maging sa CCTV nila. Makikita mo sa CCTV na mag-isa lang siya sa rooftop ng oras na yun at wala talaga siyang kasama kaya imposibleng may sasagot sa kanya. Matapos ang ilang sandali, dito na na-realize ni Nami ang nangyari. Napatakbo siya sa kwarto nila para tawagin ang kanyang asawa at pagbalik nila doon habang inililigpit nila ang mga gamit, may maliit na detalyeng napansin si Nami. Hindi na tayo makakit mag-isa dito ngayon. Niligpit. Kaya ko lang lalagyan sa baba ng mga pintura. Ay, dito ko na nalagay. Sige. Ang sabi niya, nasa tabi lang daw pala ang salamin habang nagpipintura siya. Alam naman natin na ang salamin ay maaaring maging portal sa kabilang buhay. Maaari kaya ang boses na narinig ay nagmula din sa salaming yon o maaaring mensahe ito mula sa kanya. Makalipas ang mahigit sa 1.5 oras, pinapanood niya sa ina niya ang video at may hinala siya sa boses na nadinig nila. Hindi ko alam, wala kang tao. Kasi nagusto ko naman. Anong kulay? Blue. Sabi ko, di ba naman yung tanong, anong kulay? Ano ka naman sabi? Tingnan mo, pakinggan mo ma. Di ba sinagot ko siya? Sabi, oh my God! Super na! Ano yun? Pero may nabas siya. Nasa kwarto siya. Pangalap ko lang kayo ng boses ko. Ang sabi ng ina niya sa kanya, ang boses nga daw ay katulad sa uncle o samo niya. Wala namang binanggit na konteksto kung may lahi silang Japanese dahil ang isa ding palayo ni Nami ay Kanami. Ito ay assuming ko lang. Kung may lahi talaga silang Hapon at kaboses ng tito nila ang narinig sa video,
Hindi kaya sinusubukan itong makipag-communicate sa kanya sa pamamagitan ng salamin na nasa gilid ng canvas niya nung gabing yon? O meron pa bang ibang paliwanag sa nangyari? Return of the Mimic. Ibinahagi ni Hansel ang nakakakilabot na karanasan nila sa loob mismo ng kanilang bahay na nangyari nito lang February 27 ng alas 5 ng madaling araw. Takot na ikinuwento ng kasambahay nila na narinig niyang tinawag siya ng ina ni Hansel ng madaling araw na yun. Lumabas pa nga ang kasambahay sa kwarto niya para tignan kung ano ang kailangan ng amo niya. Ngunit paglabas niya, wala namang tao doon. Dahil sa nangyari ay nireview ng pamilya ang mga CCTV nila. Ngunit ang natuklasan nila, talagang kakilakilabot pala. Ayon kay Hansel, may gumagaya ng boses ng mga magulang niya sa bahay. Tuwing mangyayari ang pagtawag ng boses, ito ay madalas sa madaling araw. Sa unang video, malinaw mong maririnig ang boses ng ina niya na tinatawag ang pangalan ng kasambahay nila. Ngunit paglabas ng kasambahay nila sa kwarto, makikita mong hinahanap pa niya kung sino ang tumawag sa kanya. Ang nakakapagtaka, sa kwarto ng mga magulang niya, maririnig mo din ang parehong boses sa CCTV. Makikita mong tulog pa nga ang mga magulang ni Hansel nung oras na yun. Ngunit hindi lang yun. Dahil ang kwarto ng mga magulang niya ay nasa second floor, ang ibig sabihin, ang boses na narinig sa first floor ay may sapat na lakas para marinig din ito sa second floor ng bahay. Hindi din naman daw isolated case ang nangyari dahil 11 araw bago ang gabi na yon, na-capture na pala ang parehong boses sa kwarto ng mga magulang niya. Is this the work of a mimic trying to terrorize their family? Or is it something else? Ikaw na ang humusga. Sundowning. Ang mapapanood niyo ay kuha ni Dex sa kanyang lola. Usually ang mga post niya ay patungkol sa mga sayaw niya pero isang umaga, nagising na lang siya dahil sa ingay ng kanyang lola. Pagpunta niya sa kwarto, ito ang nadatnan niya. Para ko naman ang batang gusto sa sinusura mo na nyo. Isa salita lang, naiintindihan ko na yan, hindi palagi. Diba, pupunta dito. Nagalit ka sa akin. Ano gagawin ko? Gusto ko ba magkalak? Gusto ko ba ano yan? Hindi na nga ako makalakan eh. Gusto ko bang mumakan? Sabi ko, akin yung walis ako mawawala. Ayaw na malibigay. Baka daw ako mahulog sa hagdan. Diyos ko, ano ba naman gagawin ko? Kaya minsan, umiiyak na lang ako. Asin mo niyan ako nakikita ko umiiyak. Bakit ako umiiyak? Kasi ikaw naman. Day, sino ang kausap nyo? Ito sino? Sino ang kausap nyo? Ito oh. Saan? Ito. Ano yung electric pan? Hindi, may tao. Nakikilala ako. Ano sa inyo? Kung sino-sino ko nakakausap nyo? O basta. Hindi ako makatulog eh. Salita ka ng salita dyan. Wala ka na makausap. No, sige na. Yan ang apo ko. Huwag nyo na nga kausapin yan. Wala na nga, hindi na. Ang lola niya, kahit wala namang ibang tao doon, makikita mong parang may full conversation siya sa kaibigan niya. Ang problema nga lang ang kaibigan niya ay hindi nakikita. Ang tanging kaharap lang nito ay ang bentilador. Ayon kay Dex,
Madalas na ginagawa ito ng kanyang lola sa gabi o di kaya ay sa madaling araw. May nakikita kaya ang lola niya na hindi nakikita ng iba? O ito ay nagpapakita lang ng sundowning na madalas nakikita sa mga taong may dementia? Although may paliwanag sa nangyayari sa kanya, pero madalas may mga pagkakataon na meron na pala talaga silang kaharap na multo. Minsan, dito pa nga na-attract ang mga ligaw na kaluluwa dahil nakikita sila nito. Pero ano sa tingin nyo ang kaso ng lola niya? Sundown o kaluluwa? Ikaw na ang magpasya. The camera. Ibinahagi ng poster ang natuklasan niyang laman ng camera na nabili niya sa isang dark web. Nang matanggap niya to ay makikita mo na meron itong red stains na parang ang natuyong dugo. Without really thinking much about the history of the camera, nilinis na lang niya ito para magamit na lang din niya. For some reason, kapag gagamitin niya ang camerang to sa aso niya, nagiging balisa ang aso at tinatahulan nito ang new gadget niya. Tuco, ven. Ven, mira. Tuco. Una foto, Tuco. No. Mira. Tuloy-tuloy ang pagtahol ng aso as if it can sense something wrong. Siguro ay kung nakakapagsalita lang ang aso ay wawarningan niya ang amo niya tungkol dito. Basta tuwing lalapit o makikita ng aso niya ang camera, nagpapakita ito ng kakaibang pagkilos. Isang beses, naisipan niyang tignan ang laman ng camera. Nagbabaka sakali siya na baka may laman pang files ang memory nito at hindi nga siya nagkamali sa akala niya. Son fotos de una familia. Parece que viven en Estados Unidos. Todo se ve muy normal. Esta foto me sacó un susto. Nang tignan niya ang laman nito, sa una wala ka namang makikitang kakaiba dito. Ang folder ay puno lang ng mga larawan ng pamilya na nakatira sa Estados Unidos. Mga larawan tuwing may event sa buhay nila o di kaya ay kapag nagsasama-sama ang pamilya. Parang ang mga Pilipino ang nasa larawan. However, sa pinakahuling larawan, isang nakakatakot na mukha ng babae na may maitim na mata ang nakita niya. Nakakapangilabot ang itsura nito. Ngunit pinagpatuloy pa din niya ang pag-uusisa sa camera at isang secret folder ang nakita niya. Parece ser su casa de noche. Todo está muy desordenado. Es obvio lo que está regado en el suelo. Realmente no sé qué opinar. La última foto. Nang buksan niya ang secret folder, makikita mo ang larawan ng bahay. Madilim dito at walang kailaw-ilaw sa loob nito. Ito ay ang parehong bahay na nakita niya sa unang folder pero sa pagkakataong ito, gulo-gulo na at sira-sira na ang mga gamit sa loob. Makikita mo pa ang isang larawan na puro dugo ang carpet nito at ang nakakapangilabot sa lahat ay ang nakitang katawan ng isang babae na nakahandusay sa sahig at duguan din. Hindi alam ng poster kung ano ang nakita niya pero parang nga daw itong crime scene. Pamilyang may nakaalita na cartel kaya pinatahimik sila nito. Maaari kaya na ang nakitang babae sa huling larawan ay ang biktima. Kung ganoon, ito ba ay kaluluwa na lang kaya iba ang itsura nito? Sa ngayon ay walang kasagutan dito at ang mga larawang ito ay mananatili munang misteryo. Mabibigyan lang tayo ng sagot kung ito turn over niya ang camera sa otoridad at kung may iimbestigahan ang kaso. Under the blanket.
Isang nakakapanindig balahibong pangyayari ang naganap isang gabi sa pamilya ni Freya. Hindi nila ito pwedeng baliwalain kaya mabilis silang kumuha ng pare para muling bendisyonan ang munti nilang tahanan. Partikular na lalo sa pagbibindisyon ay ang kanilang kwarto dahil dito nakafocus ang masamang espiritu sa bahay nila. Bawat sulok ng kwarto maging ng buong bahay ay winisikan ng holy water para paalisin ang kung anuman ang madilim na puwersang nananahan dito. At matapos nun ay isang taimtim na dasal ang ginawa nila. Mamatay. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin. Palaging mapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. So, ano, kagabi lang nangyari yan? Isang araw ko madaling araw. May CCTV ba? Nang matapos ng pare ang kanyang house blessing, ang tanong nito kay Freya ay kung kagabi lang nangyari yan. Ang tinutukoy niya ay ang kababalaghang naganap sa loob ng kwarto nila. Hindi nga lang ito simpleng pagpaparamdam. Dahil sa nangyari, phobia ang inabot ng panganay niyang anak. Mag-aalas 4:30 ng madaling araw, tulog pa ang lahat maliban kay Freya at sa panganay niyang anak. Napasigaw at napaakap na lang ang bata sa kanyang ina dahil ito sa nangyari. Nakita mo ba yun? Habang nagsa-cellphone si Freya, makikita mong inayos lang ng kanyang anak ang kumot niya nang bigla na lang na parang may humatak dito. Nasaksihan ng bata ang pangyayari na labis niyang ikinatakot. Bukod doon, nang ayusin ng bata ang kumot, makikita mong nakabaluktot ang dalawa nitong paa. Hindi din pa ni Freya ang may gawa nun dahil nakatalikod siya sa anak niya ng oras na yon. Hindi lang yun ang nakakapagtaka sa pangyayari. Kung pagmamasdan, kung ano man ang may gawa ng paggalaw ay nasa ilalim din mismo ng kumot kasama nila. Ito ay nanggaling sa tabi ng anak niya at papunta sa paahan nila. At pagkatapos noon, makikita mo pang umangat ang kumot na parang may tumayo sa loob nito bago ito nawala. At sa pagsigaw ng anak niya, isang orb din ang mabilis na dumaan mula sa kanan pakaliwa. Na-capture ba ng CCTV nila ang aktwal na haning sa bahay nila? Matapos nga ng ginawang house blessing, wala pang naging update si Freya tungkol dito. Napaalis kaya ng pare ang masamang espiritu sa bahay nila? Katulad ng dati ka Goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.